korupsyon sa gobyerno. Pinatawag ninyong legal at hayag at malinis na donasyon. Pero kapag ang isang tapat na mambabatas tulad ni Marcoleta ang tinulungan ng mga kaibigan para sa kanyang advokasya, ginagawa ninyo ng kriminal ang kahulugan ng pagkakaibigan at tinuturing ninyo itong indirect bribery. Ito po ang mukha ng hustisya sa ilalim ng administrasyong ito. Kapag kakampi, may proteksyon. Pag kritiko, hinahanapan ng butas para makasuhan ng plunder. Huwag po ninyo kaming lokohin mga Pilipino. Kung seryoso ang gobyernong ito sa pag-usig sa mga nakakuha ng yaman sa pamamagitan ng illegal means, bakit hindi nyo arestuhin ang mga sangkot sa flood control? Yan sa bilyong-bilyong pisong flood control allocations, may mga totoong predicate acts ng plunder, may mga testigo na, may mga affidavit na mula sa mga kontratista, may mga katibayan ng malinaw na sinasabi sa nagdaang pagdinig sa Senate Blue Ribbon Committee. 10 hanggang 25% daw ang kickback na dinadala sa maliit-maliitang pera sa mga kaalyado ninyo sa Kamara. Yan ang totoong illegal na paraan. Pera ng bayan na pinagkakakitaan habang ang mamamayan nalulunod sa baha. Ngunit, nasaan ang warrant o arrest para sa kanila? Wala. Nasaan ang mabilis na aksyon ng ombudsman para sa mga opisyal ng administrasyon na hayagang itinuturo sa bilyong-bilyong pisong flood control scam? Wala! Wala! Wala. Mabagal ang hustisya pag nilamay ng palasyo ang sangkot. Pero pag kay Marcoleta na nangunguna sa pag-iimbestiga sa anomalya sa Senate Blue Ribbon, napakabilis ninyong mag-imbento ng kaso. Oh! Invento. Ginawa ninyo ito para patahimikin ang naghahanap ng katotohanan at pigilin siyang gumanap sa kanyang tungkulin sa Senado. Mga kababayan, dahil sa garapala